Kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New KD16 mabibili lamang sa halagang 2,199. I-click lamang ang link sa comment section. Karaniwang hindi matanggap ni Team Con ang pagkatalo. Ngunit marahil sa unang pagkakataon sa kanyang karera, masaya si Coach Tim na tanggapin ang pagkatalo nang makuha ng Gilas Pilipinas ang kanilang pwesto sa Final Four ng FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Riga, Latvia kahit natalo sila sa Georgia sa 96-94. Sa kabila ng pagkatalo na naglagay sa team sa 1-1, nagtapos ang Pilipinas sa ikalawang pwesto sa Group A sa pamamagitan ng quotient tiebreaker at umabante sa crossover semifinals upang makaharap ang top seed mula sa Group B laban sa Brazil. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman kong maganda ang pagkatalo, sabi ni Con sa post-game press conference nitong Biyernes, July 4. Pinili ni Coach Tim at ng kanyang coaching staff ang matalo kahit na may pagkakataon pa ang Pilipinas na dalhin ang laro sa overtime habang sila'y may chance sa 93-96 sa natitirang 14 na seconds. Kailangan ng Pilipinas na manalo laban sa Georgia upang maging top seed sa knockout stage. Ngunit maaari pa rin silang umabante bilang ikalawang rank na team kahit natalo basta't hindi sila matalo ng higit sa 18 points. Pinili ni Coach Tim ang mas ligtas na ruta sa endgame. Tinanggap ang pagkatalo kaysa mag-overtime na maaring magbigay ng pagkakataon sa Georgia na maabot ang target winning margin. Dahil sa resulta, ang Gilas Pilipinas ay 2 panalo na lang ang layo sa inaasam na pwesto sa Paris Games. Ngunit ang ideya sa pag-abot sa ganitong kalayo, lalo na pagkatapos mapabilang sa 2 top 25 na team sa world number 6 Latvia at number 23 Georgia, ay tila malayo kaya't handa na sanang umuwi agad ang mga Pilipino pagkatapos ng group stage. May mga tiket na kaming binili para umalis bukas. Kaya mukhang kailangan naming i-reschedule ng kaunti, ganun kami kasorpresa na nandito kami at nakikipag-usap sa inyo, sabi ni Coach Tim pagkatapos ng Pilipinas na talunin ang malalaking hadlang. Habang papalapit ang team sa kanilang layunin, gustong dalhin ni Con ang kanyang mga players sa isang kasaysayan sa pagtatapos sa 50 taong pagkawala ng Pilipinas sa Olympic basketball mula noong huling paglahok nila sa 1972 Munich Games. Gusto naming manatili sa kung ano ang nasa harap namin. Ayaw naming isipin ang endgame at magtanong, wow, ano kaya ang mangyayari kung makarating kami sa Paris? Malinaw na ang bansa ay magiging masaya, sabi ni Con. Magiging sobrang saya talaga nila. Ngunit malayo pa yon. Nagawa namin ang hakbang na ito at mayroon pa kaming isa pang hakbang na kailangan gawin. Sa tingin ko yon ang focus at sana yun din ang focus ng aming mga players. Magandang sinabi ni Goga Bitadze tungkol sa Gilas Pilipinas matapos na matanggal ang Georgia sa FIBA Olympic Qualifying Tournament nitong Biyernes sa Riga, Latvia. Bagamat nanalo ang Georgia, ang Gilas Pilipinas ang sa huli ay ang nakakuha ng ticket sa semifinals dahil sa superior quotient, dahil ang ika-23 ranked basketball nation ay kailangang manalo ng 19 points para alisin ang Pilipinas sa kompetisyon. Isang mainit na simula para kay Bitadze at sa kanyang team ang nagbigay sa kanila ng 20 points lead sa maagang bahagi ng ikalawang quarter, ngunit bumawi ang Pilipinas sa likod sa kabayanihan nina Justin Brownlee, Dwight Ramos at mga bench spark plugs na sina CJ Perez at Carl Tamayo. Ang Pilipinas ay nagkaroon pa ng pagkakataon na itay ang laro sa huli, ngunit nagdesisyon na huwag gawin ito dahil natapos na ang kanilang misyon. Labis ang pakikipaglaban nila. Nasa ganitong sitwasyon kami at handa ang Pilipinas na maglaro. Nauna kaming nakapuntos, ngunit bumalik sila, nakapagtala ng ilang shots. Saludo sa Pilipinas, magandang laro, sabi ni Bitadze. Talagang lumaban rin kami ng husto pero hindi ito sapat. Minsan hindi talaga sapat. Magaling na basketball team. Si Bitadze, ang ika-18 overall pick sa 2019 NBA Draft, ay naglaro ayon sa inaasahan. Ang sentro ng Orlando Magic ay nagtapos na may 21 points, 11 rebounds at 2 blocks na nagbigay ng problema sa Gilas sa loob ng paint buong laro. Ngunit ang ikatlong quarter ang naging dahilan sa kanilang pagkatalo dahil nakapagtala ang Gilas ng 31 points sa yugtong iyon na nagbigay daan sa Pilipinas na mabura ang 20-point deficit at alisin ang pag-asa ng Georgia na manalo sa big margin. Para kay Bitadze, ito ang dahilan kung bakit hindi mo dapat bigyan ng pagkakataon ang mga gutom na team tulad ng Pilipinas na makabalik sa laro. Ito ay 40 minutes game. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng up and down. Kailangan nating maging kalmado tulad ng tubig, sabi niya. Naitala nila ang ilang mahihirap na shots, sinubukan naming depensahan sila, pero tila hindi ito umubra.
hindi kami nakafocus. Minsan, nangyayari ito kapag hindi ka nakafocus laban sa ganitong uri ng mga team, dagdag niya. Ang Pilipinas, sila ay isang magaling na basketball team. Pwede nilang baguhin ang takbo ng laro sa second half. Sinamantala nila ang aming mga pagkakamali at marami kaming pagkakamali sa depensa sa ikatlong quarter. Ngayon, marami rin ang nagsasabing mali rin ang ginawang piliin ng Gilas ang magpatalo sa Georgia dahil dito makakaharap nila ang top seed sa Group B, ang Brazil. Sa kabila sa pagkatalo nila sa Cameroon sa score na 77-74 na nagbigay daan sa kanila na magkaroon ng semifinal duel laban sa Gilas Pilipinas sa Olympic Qualifying Tournament ngayong Sabado-Biyernes sa Riga Arena sa Latvia. Gaano nga ba sila kahusay? Na-trailed ang Brazilians ng hanggang 24 points sa ikalawang yugto, ngunit naging dikit ang laban sa huli sa pamamagitan sa paglimit sa opponent na makapagtala lamang ng 9 na puntos sa last quarter. Dalawang free throws mula kay Vitor Benite ang nagtie sa laro sa 74, ngunit si Jeremiah Hill ay ang nagbuhos ng game winner para sa Cameroon sa kanyang 3-pointer na may natitirang 57 seconds na nagbigay ng tuluyang kalamangan sa Indomitable Lions. Matapos ang pagkatalo, nagtapos ang Brazil na nag-tied kasama ang kanilang tinalo at ang Montenegro sa pagtatapos ng group phase na may parehong 1-1 record. Ngunit ang Brazilians at ang Indomitable Lions ay nagtapos na may mas magandang point differential na +6 at -1 laban sa Montenegro na may -5 upang maging top 2 teams sa Group B at umabante sa crossover semis. Maghaharap ang Brazil at Gilas sa Sabado sa 8:30 PM oras sa Pilipinas para sa isang pwesto sa finals, habang ang isa pang semis pairing ay magsasama sa Group A top team na Latvia laban sa Cameroon. Kailangan nating kalimutan ang larong ito hindi lamang sa isipan, kundi upang ihanda ang ating sarili. Ngunit kailangan nating iparating ang mensahe na makikita sa court kung ano ang kailangan nating gawin kung nais nating talunin ang Pilipinas, sabi ni Coach Aleksandar Petrovic ng Brazil na nakarank bilang ika-12 sa mundo. Si Leo Meindl at Lucas Diaz ang naging best player ng Brazil nitong huling laro nila na may 19 at 16 points respectively, habang ang former NBA player na si Bruno Caboclo ay nag-ambag ng 10 points sa kanilang pagkatalo. Sa crossover semifinals, ang number 1 teams mula sa Groups A at B ay makakaharap ang number 2 squads mula sa kabilang grupo sa isang pairs of knockout matches. Ang Brazil ay ang ikatlong top 25 team na makakaharap ng Pilipinas sa OQT, matapos nilang makalaban ang world number 6 Latvia at number 23 Georgia sa group stage. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.